Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang araw matapos ang ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., halo-halo ang reaksyon at saloobin ng sambayan ng Pilipino sa kanyang naging talumpati. May nakulangan, meron ding nasiyahan. Pero para sa isang political strategist, almost perfect, anya, ang sona ni Marcos. Ang balitang ito ni Naomi Almohan. May pasado, Ang mag-grade ko po kay Pangulong Bongbong Marcos ay 7 out of 10 po. Sa akin, 10. may bagsak, Ay, ano lang siya? Number 2. meron din namang pwede na. 6 out of 10 po. Ganyan minarkahan ng ilang mamamayang Pilipino ang katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa dami ng puntong kanyang binigyang diin, ang iba, tila nakulangan pa rin. Gaya na lang ni Nanay Cecil na hindi kumbinsido sa mga pangakong muling binitawan ng Pangulo. Sa 4 na taon na serbisyo niya, para walang nangyayari. Away dito, away doon. Mga kailangan nilang hulihin at saka nagbakasasa sa pera ng bayan, hindi niya magawa. Aniya, ang dapat bigyang focus ng Pangulo ay ang pagbibigay trabaho at oportunidad sa mga Pilipino at pagpapababa sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang hinihiling ko lang po, sa huling taon na serbisyo mo po, ay sana po ay mapapakitaan nyo naman po kami ng magandang serbisyo. Halos pasang-awa naman ang grado ng estudyanteng si Timothy hinggil sa naging sona ng Pangulo. Aniya, bukod sa talumpati ni Marcos, agaw pansin din aniya ang seguridad na idineploy sa mga nagkilos protesta. Yesterday po kasi pauwi na ako noon galing school. Nadaanan ko po yun sa may Commonwealth po. Napansin ko po mas yung security po, yung mga nag-deploy na police na may riot shield po. Yung mga tao po doon ay pumunta para bumoses pero parang tinatrato sila na delikado o parang sagabal po sila doon sa highway. Habang satisfied naman ang iba dahil mas klaro at detalyado nila ang naging sona ngayong taon. Kontento ako sa lahat ng sinabi ni PBBM. Inalis niya yung system loss saka yung sabat. Yung sona po kahapon ni Pangulong Marcos po ay mas okay po siya kumpara sa mga nakaraang sona niya po. Medyo satisfied naman po. Sinabi niya po sa system loss sa Meralco dahil malaking tulong po yun lalo po sa aming mga mahihirap. 8.5 naman to 9 out of 10 ang marka ng isang political strategy sa sona ng Pangulo. Aniya, kalakasan ng talumpati ni Marcos ang pagsisimula sa pagtalakay sa flood control corruption at pagsasampa ng kaso sa mga sangkot kabilang na ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez. This is the perfect sona na palanding na. He got that out of the way early. He didn't actually mention former Speaker Martin Romualdez by name. Everybody knew it. He did say ang dating speaker. Siguro tinira niya ng konting hiya si former Speaker Martin Romualdez. Aniya, kahit ang piniling awitin sa opening prayer, sumasalamin sa prioridad ngayon ng administrasyon, lalo't nalalapit na nga ang pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. This is a president that wants to say, tama na yung away-away. Let's focus on the task at hand. I thought that was masterful. Sa katatapos na ika-5 sona, magandaan niya ang paraan ng pagsasalaysay, laman ng mensahe at tumatak aniya ang bawat pahayag ng Pangulo. Gayunpaman, umaasa ang sambayan ng Pilipino na mararamdaman ang mga pangako at planong ito na binitawan ng Pangulo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.